of Christmas. First Lady, ito muna, in the spirit of Christmas, particularly to the poor, marginalized, and vulnerable population. Take note, vulnerable population. The fact na isa lang ang kanilang lugar na pinag-launch, mamaya we'll talk about that, yung nire-represent nila isang lokasyon lamang. Ito muna basahin natin. Okay mga Karameboy, ito ang mga mainit na reaction. Sa hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, pag-subscribe, maraming salamat. Ito, panoorin natin ito si Maharlika tungkol dito kay Lisa Marcos, kung ano ang ginagawa nito ni Lisa Marcos. Panoorin natin ito mga Karameboy. First Lady Liza Tanas, Addictus Benedictus, pusher, kidnapper, smuggler, at kung ano-ano pa, Maria Luis Araneta Marcos, Polboronic, grace the event as you join the Chuchu. Okay? So dun lang muna tayo. What is your view about it? Comment kayo dyan at mamaya babasahin natin ang inyong mga eksena dito kasi. Okay, dito natin babasahin ang inyong mga eksena. Alam nyo, mga kababayan, ginawa na ito ng mga dilawan. Ayan, basahin natin si Ma'am Rebecca Ugata, Ma'am Arcilla Zinea, ayan. So ginawa na ito mga palangga, makinig kayo. Ginawa na ito ng mga, I think kung hindi ako nagkakamali, si Bam Aquino ang nag-propose ng bill na ito, na Zero Waste Hunger Chuba Chuchu, na kung saan ay ang intensyon nito, yun nga yung zero wastage sa mga restaurants. Diba? Sa mga kumpanyang mga malalaki, kumbaga, ang purpose noong panahon ni Bam na binatikos ko yan, nag-viral, nag-trending yan, kaso lang pina-take down nila yung Maharlika page natin na almost 1 million subscribers, kaya nawala na yung mga, mga ebidensya. Ito yung sinasabi natin na nasaan ang dignidad, mga kababayan? Yes, Ma'am Elizabeth, saan ang dignidad ng mga Pilipino kung ito ay pakakainin lamang ng mga tira-tira? Napag-usapan na natin ito noong panahon ng mga dilawan. Mga palangga. Biruin nyo mga Karameboy, no? Ito si Lisa Marcos ay nagpakain pala ito. Tapos, ang pinapakain sa mga tao, yun nga daw, mga tira-tira. Diba? Sa halip, kayo, maraming pira ang government natin. Kung hindi lang ninyo ninanakaw, binigyan ninyo sana na lang ng trabaho ang mga tao para walang gutom. Kasi ang pinapakain ninyo, kinabukasan pakain naman kayo, kay trabaho ang ibigay ninyo, buong buhay nila ang kanilang trabaho. Ang pagkain kinabukasan nauubos na. Tama lang yun, nga batikusin ito si Lisa Marcos. Kasi ang malaki ang ni Lisa Tanas at ng DSWD, ito po ay pakitang tao lamang. Paano mo masosolve ang walang gutom? Sila walang gutom. Yung mga magnanakaw katulad nila, mga... Lisa, punta kayo doon sa bundok, Lisa. Kung masasabi nyo ba, walang gutom doon ang mga tao. Nandyan lang kayo sa sa syudad, sa city ninyo. Akyat kayo sa bundok, doon nyo malalaman kung wala bang gutom ang mga Pilipino doon. Nagpapakita lang kayo ng tao dyan. Tapos kuhaan ng picture. Mga addictos na inuubos ang pera ng bayan, hindi talaga sila magugutom. Tandaan ninyo, binasa ko ang article na nilaunch nila doon sa Pasay City sa isang building lamang at nakita ko yung pictures na mukhang nag-service si Lisa Tanas, mas maganda pa sa kanya di hamak ang mga servidorang totoo. Diba? Nakita mo yung mga kadramahan. Ito yung mga pagpapanggap. You compute. If you do the math. Servidora doon kay Pagamitin ninyo. Lisa. Excuse me?
Makulang yan kung sa para. Matatawa Kung ka gagamitin talaga niyo yung dito mga kay Lisa. juta na Haranita. huwag magpapaniwala dito sa kadyutahan ng bangag na gobyernong ito, mga kababayan, etong place na ito, kakapiranggot at wala pa nga 100 ang pinakain nila doon nung sila ay nag-launch. And you divide that. 110 million Filipinos na meron tayo sa Pilipinas. Ibig sabihin, mga kababayan, yung mga ganitong klaseng proyekto, mga kadrama-rama, ay PR stunt lamang o pangpapogi. Panglilin lang yan sa taong bayan. Bakit? Ang approach, Lisa, hindi na panahon ngayon magpaganda ka dyan sa harap ng kamera. Alam ng taong bayan kung ano ang ginagawa ninyong mga kalukuhan dyan. sa pag-solve ng problema ng kagutuman ng Pilipinas, hindi yung magbibigay ka ng, what you call it, magtatayo ka ng isang lugar na kung na yung mga street children or yung mga street dwellers ay makakatikim ng lugaw doon o kung ano pa man. Then isa-showcase mo, ipapakita mo na ang ginawa ng gobyerno ay wow, ang galing-galing. 'Di ba? Wala nang gutom. 'Di ba proyekto din yan ni Bobong Gadon? Mayroon pa siya mga poverty and hunger chuchu-chuchu. O dapat yung bubungga doon, dapat ang nandyan kasama mo, Lisa, dahil pareho kayo eh. Itong mga ganyan. 'Di ba? Nire-replicate ng nila, duplicate ang mga kadyutahan nilang mga walang kasustansya na mga proyekto. Ito ay mga pangbangag lamang, Baby Rhoda Vlog at Ma'am Christine Wilson. Ito ay mga pangbangag lamang na pilit, na ginagamitan kayo ng taktika. Pero for sure, hindi naman kayo naniniwala doon, di ba? Ang problema ng kagutuman sa Pilipinas ay malala, malupit. Bakit malala? Parang si Gadon, wala ng gutom, walang mahihirap mga Pilipino. Ngayon, nasaan na? Gadon, punta ka sa bundok. Doon mo masisilayan, matunghayan ang mga taong gutom. Ang punot dulo ng kadyutahan, kagutuman ng Pilipinas ay ang pangawat nila. Ang smuggling business nila. Ang mataas na presyo ng bilihin, ang pulboronic dealing nila, yan ang mga yan ang pinakapunot dulo, ang ugat ng kahirapan ng Pilipinas. At ang una dapat tututukan ang agriculture na hinawakan ni Bangag Jr. Di ba doon pa lang, dapat inalagaan niya na ang mga farmers. Yung, what do you call it, yung mga lapses, yung mga kulang na mga gamit sa agriculture, yung mga libreng abono, yung mga matataas na mga mataas na bilihin, and also walang suporta sa mga farmers na supposedly dapat ang gagawin ng gobyerno, yung mga harvest ng mga farmers, dapat nga tulungan ng mga farmers na bilhin sa mataas ng alaga para matulungan yung mga farmers at maibenta ito sa palengke. Pero ano nangyayari? Recently, nakita nyo ang mga repolyo, ang mga sibuyas, tinapon lang ng mga palangga nating mga Ilocano. Remember that? Bakit nila tinapon? Kasi walang support yung gobyerno. Walang bumili sa kanilang mga produkto. So, talagang pinagtatapon na nila. So, hindi itong solusyon ng kadyutahan ni Lisa at ni Pinky Romualdez na magpakain lang ng 100 tao, putra kang ina nila, tapos sasabihin nila, ito yung approach nila na walang gutom kitchen, tapos ngayon ang papakain pa dun mga tira-tira. So, lalo nilang nadidegrade mga palangga, lalo nilang pinabababa ang inyong Grabe talaga, no? Mga tira-tira lang pinapakain. Lalong pinababa ang immoral ng mga Pilipino. Grabe talaga. Ang dami. Tapos kayo, puno ang mga bulsa ninyo dyan. Mga hinayupak talaga yung magnanakaw dyan sa gobyerno, no? Ang inyong dignidad. Wala nang ang dignidad eh. Diba? Ito yung mga dapat gagawin. Alagaan yung mga farmers.
kung gusto nilang matapos ng kagutuman at kahirapan, mga palangga, suportahan ni Bangag ang agriculture. Pero bakit niya susuportahan? Ang sinusuportahan niya mga hoarders at mga smugglers. Yan ang katotohanan dyan, mga palangga. Kaya ito mga kadramahan, kajotahan, mga kitchen eklabos ni Lisa, pasilbi-silbi, ang galing-galing naman ni Lisa Pusher, naghawak ng tray, nagbigay-bigay ng pagkain sa mga mahirap, pero ang totoo niyan, diri-diri siya sa mga mahihirap. Yan ang katotohanan niyang palangga. So ito mga kaletsyahan nila, paulit-ulit na lang, na kunwari, sila ay concerned sa inyo. Kasi kung seryoso talaga ito nga, bangag na administrasyon na ito, mga palangga, Bangag administrasyon daw, umado. Ay, matatawa talaga tayo dito sa mga bangag. hindi ganito. Ang tanong pa nga dyan yung pondo, yung pondo na nilagay dun sa mga pakain nila kahapon, ilang milyon kaya yun? Ay talaga kapag si Maharlika bumira dito kay Bangag at kay Lisa, ay talagang mawindang-windang kayo dito kay Maharlika. Tapos magpakita pa kayo dyan, Lisa, ng kalukuhan, magpapakita pa kayo ng kung ano-ano lang, servidora ka. Hindi kayo obra dito kay Maharlika, Lisa Marcos at Bangag Jr. Diba? Nagaling sa DSWD na hindi naman supposedly i-allocate yung budget na yun. Hindi natin alam na nagbumili lang sila, baka ang nagastos na nila 20,000 pesos doon sa mga pagkapagkain na yun kasi walang transparency sa gobyernong ito. Tapos yung pala, 20 million ang binudget nila dito kahapon. Imagine mo, we're just, ang tawag dito, nagsiset lang tayo ng example dito na ang laki, no? Million talaga ang gastos nila. Grabe. Tapos, hindi lang yun. Iba pa ang bulsa. Baka 20,000 na ang pinabili nilang mga pagkain doon kahapon, pero 20 million pala yung budget. Grabe. Di ba? So yan yung mga sinasabi natin mga palangga. Kaya instead na magkajutahang mga kitchen dito, solusyonan nila ang korupsyon. Tapusin nila yung pagnanakaw nila. Huwag silang magnakaw. Well, hindi na nga natin may wawala. Huwag silang magnakaw, huwag nila huwag nilang habang andyan pa yan, nakapisto, hindi yan mawala ang pagnanakaw. Habang andyan pa, kasi kontrol pa nila ang pira, kaba ng taong bayan. Kontrol pa nila. Siyempre, makapagnakaw pa yan habang nandyan. palaganapin ang Drogay o Polboronic Cartel. Yan ang problema sa Pilipinas, mga kababayan. Ulit-ulitin natin, magsimula sa mga magsasaka ang kanilang susuportahan. Tama. Yes, Sia Sanpay and Joel Villanueva, ikaw ba ang artist, senador? Oo, may nakita akong mobile kitchen, sabi ni Joel. Excuse me, Barkadahan for FM. So, ngayon mga palangga, sabi nga natin, ito ay isang band-aid solution. Ito ay pagpapanggap, talagang kunwari, kayo ay concerned sila. Imagine mo, ito ay ang mga ipapakain dito, mga tira-tira nga sa restaurant. Idodonate ng mga malls o restaurant yung mga tirang pagkain at yung mga near expiry. Ibig sabihin, malapit na mabulok. Siyempre, kung ikaw naman ay street dweller, kasi wala kang kinakain, talaga namang kakain ka ng near expired o kahit expired na. Nakita ninyo? So itong kitchen na ito ay lahat ay pagpapanggap. Kasi kung gusto nila kayong bigyan ng dignidad, number 1, trabaho ang ibibigay nila sa'yo. Livelihood program. Yan yung sinasabi natin na kung nagfa-function ang gobyerno ni Bangag. Tama, trabaho talaga ang kailangan ng tao para habang buhay, yun nga. Yung kain nga, kinabukasan, idumi na yun eh. Trabaho kailangan para sa pamilya. At hindi sila bangag. Makakapag-isip sila ng proyekto, hindi lang dyan sa Harrison Plaza na yan, nakakapiranggot na opisina, whole nation approach. Di ba naririnig nyo yan? Hindi yung Harrison Street approach lang.
Wala pa 100 yung pinakain nila doon. Nag-picture-picture sila, nag-drama-drama sila. Paano naman yung mga nagugutom sa Luzon, Visayas, Mindanao? Saan sila pupunta? Yung mga nasa Bisaya, magkanto pa sila dira sa Harrison, kag manamok, dyan sa kakapiranggot na mga pagkain at near expiry o expired na? Grabe, Hindi no? kayo binibigyan ng dignidad. Kaya nga paulit-ulit tayo dito. Hindi tayo magsasawa sa kakalampag sa inyo, mga kababayan, kasi dito nila ipinapakita na wala silang malasakit sa mga mahihirap. Tama. Wala silang respeto, pagmamahal at kung ano-ano pa. Kasi yung ganitong klase mga project, mga kajotahan, mga kababayan, paulit-ulit natin, wala silang pagpapahalaga sa dignidad ng mga mahihirap. Parang Minamaliit sinabi lang nila, nilang, jutang gininas nyo, mga mahihirap. bahala na kayo, ito galing yan sa donation ni ganitong restaurant, o bahala na kayo kumain ng tira-tira. My God! Papayagan nyo ba itong mga kasinungalingan ni Bangag Jr. ng DSWD na walang gutom kitchen eklabush? Kasi kasama dito sa programa nila yung zero wastage na pinroyekto nila. Parang sinasabi na nila ang mga Pilipino ay patay gutom. Pinapakain lang ng tira-tira. Mga Grabe. dilawan. Kaya dilawan-pulawan equals bangagan. Even yung mga tayo noon na mga nabudol, nagalit tayo sa mga dilawan. Bakit di pa kakainin ng tira-tira yung mga Pilipino? Bakit hindi nyo bigyan ng trabaho? Tama. Di ba? Talagang wala nga, sabi ko nga sa inyo Dapat mga palangga, trabaho lang. paulit-ulit, ang angapels natin dito, napapagod tayo, pero eto ang landas na gusto ni Lisa. Pagpapaniwalain kayo, sabi ninyo, this is a band-aid solution.